Hello guys! So, bago tayo magsimula sa ating topic ngayon, may babatiin muna ako si Ma'am Hilin Vlog Official at si Ma'am Aerop TV, Ma'am Ilkat, at sa inyong lahat nga palagi nakasuporta at nanonood sa aking YouTube channel. Ayun, so bago ang lahat, mag-i-intro muna ako. Ayan guys, sa kabila ng maraming issue ngayon na ating palaging napakinggan sa TV at sa mga radyo, may iba muna. Ayan, tignan natin itong bagong kakapasok lang na balita, sa may Bohol na nangyayaring putukan doon. Ayan, pakinggan natin. Habang nagsasagawa ng opensiba ang Philippine Army sa mga makakaliwa sa Escalante Negros Occidental, tropa ng gobyerno naman at mga miyembro ng CDG sa Bohol nagkaengkwentro. Maghahain lamang sana ng warrant of arrest ang pulisya kasama ang militar ng bansa kay Commander Cobra at sa mga kasama rito. Sa pagdating ng mga otoridad sa lugar, agad na pinaputukan sila ng mga CDG sa isang actual video na kuha ng netizen. Ayun, so thank you so much sa mga otoridad natin, sa mga kapulisan. Very alerto sila palagi guys sa bantay sa ating paligiran. Yun, kasi isa pa yan sa problema ng Pilipinas. So sir, ma'am, sa inyong lahat dyan na sa gobyerno, thank you sa inyong lahat and masigabong palakpak sa inyong lahat. Pakinggan natin ulit. Sa engkwentro sa pagitan ng mga tropa ng gobyerno at CDG noong ika-23 ng Pebrero taong kasalukuyan sa Purok Matinao 2, Barangay Campagao, sa bayan ng Vila, Bohol Province. Halos 45 minutong tumagal ang bakbakan. Tagumpay ang Armed Forces of the Philippines dahil kanilang na-neutralize si Commander Cobra kung tawagin, isang squad leader ng Bohol Party Committee na may patong sa ulo na umaabot sa 2.6 million peso. Isa pa sa mga nasawi ay ang isang abogada na si alias May. Sobrang laki yung patong sa ulo ni Commander Cobra, So, ulitin ko. Thank you so much sa inyong lahat dyan, mga ating sir, ma'am, mga kapulisan, at mga kasundaluhan. Malaki po ang inyong natulong sa ating bansa. Sa inyong palaging pagproteksyon sa amin na mga Pilipino. Ayan, pakinggan natin ulit. May at 3 iba pang mga miyembro ng makakaliwang grupo. Paulit-ulit nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na magbagong buhay na kayo, magbalik loob kayo dahil bukas naman ang gobyerno para bigyan kayo ng isang pang pagkakataon. Yun nga, tama. Ilang beses na sinabihan sila na bumaba at mag-surrender, magbagong buhay. Kasi nandyan naman yun ang ating gobyerno, guys. Meron silang mga pwedeng itulong sa mga gustong magbalik loob sa gobyerno. Ano naman ang makukuha nyo dyan? Palagi kayong nagtatago dyan sa ating kabundukan, diba? Yung pamilya ninyo, hindi ba kayo naawa? Ay, play natin ulit. Alang-alang sa inyong bawat pamilya. Grabe. What's happening? Ito ron. Pag, live. Tumba. Igda na, igda. Tumba. Sa ibang balita naman, Hezbollah, binabagsak ang isang drone ng Israel. Matapos pabagsakin ng Hezbollah ang isang armadong drone ng Israel Air Force, ang Hermes 450, na pumasok sa airspace ng Lebanon, kung saan nakuhaan pa ng video. Sa unang beses naman, ayon sa mga observer, naglunsad ang Israel. Isa pa to guys, nagpadagdag lang sa problema sa ating mundo,
itong grupo na ito, itong Hezbollah na ito. Iwan ko ba sa mga taong ito guys, bakit ayaw nilang magkaisa tayo, no? Yung walang patayan, walang putukan, in short, peace palagi, bakit ayaw nilang magkaisa tayo, no? Yan, maraming barko dyan dumadaan sa Red Sea. Yung iba din natatakot na dumaan dyan kasi nandyan yung anong tawag ng grupo na yun, sa Houthi. Yun, i-continue natin. Ng pinakamalakas na airstrike sa Lebanon, kita sa aktwal na video ang matinding pagsabog at pagkasira ng mga gusali at sasakyan na ginagamit ng Hezbollah like ng Israel Air Force. Sa ibang balita naman, matapos ang halos mahigit 2 linggo buhat ng salakay ng mga bomber at fighter jets ng Amerika ang mga proxy ng Iran sa Syria, Iraq at Yemen bilang ganti sa paggawin ng 3 sundalong Amerikano, wala na tayong nabalitaan na inatake pang muli ng mga proxy ng Iran ang mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan. Ayun, Sa katunayan ay baka natuto na yung Iran, no? Natakot na siguro sila kasi hindi nagbibiro yung Amerika. Talagang lumalaban yung Amerika. Amerika pa ang hinamon nila guys. So, pakinggan natin ulit. Ayon sa inilabas na artikulo ng The Washington Post, and I quote, Iran, wary of wider war, urges its proxies to avoid provoking US, unquote. Nagpapakita lamang mga kabayan na mismo ang Iran ay binigyan ng babala at utos ang mga proxy nito na itigil ang ginagawa nitong pagsalakay sa mga tropang Amerikano dahil ayaw ng Iran na mauwi ang digmaan sa pagitan nila ng Amerika. Ayon sa artikulong ito, handa raw ang Iran na maglunsad ng anumang defensive strike laban sa Amerika, pero sa isang pribadong pag-uusap, sinabi ng mga nakakataas na leader ng Iran sa mga proxy nito na mag-ingat. Sinabi naman ng opisyal ng Amerika na ang ginawang pagbomba ng Amerika sa Iraq, Syria at Yemen at ang ikinasang drone strike sa Iraq na ikinasawi ng mataas na opisyal ng kataib Hezbollah ay napagtanto ng Iran na hindi nagbibiro ang Estados Unidos sa mga babala nito. Dagdag pa dito, nagpadala din ang Iran ng mga military leaders dito sa iba't ibang lugar upang kausapin ang mga leader ng mga militanting grupo. Isa sa mga proxy ng Iran ang naglabas ng opisyal na pahayag na itigil na nito ang pag-atake sa Amerika. Masama man ang loob ng mga leader ng mga proxy sa desisyon ng Iran, pero sinunod nila ang utos dahil Iran ang nagpupondo at sundalo ng Iran ang nagsasanay sa kanila. Sino ba naman ang hindi matakot at maalarma sa Amerika dahil sa isang pag-atake lamang nito sa Iraq at Syria na tumagal lamang ng 30 minuto. Tinawaan nito ang 85 target. Nasawi ang nasa 45 mga proxy ng Iran sa Iraq at Syria. Ganon kadelikado, kagaling at kalakas ang Amerika. Kaya sa China na nagsasabing lulusawin at palulubugin nila ang mga barko ng Amerika, good luck na lang sa kanila. Hanggang sa ngayon, wala pang napapatunayan ang People's Liberation Army kahit sa gitnang silangan. Tinitingnan lang ng China ang mga drone, anti-ship missile at ballistic missile na winawasak ng Amerika at ng Allied Forces araw-araw sa Red Sea at Gulf of Aden. Kaya't hanggat kasanggang dikit at kaalyado natin ang Amerika, hindi magtatangkang sakupin o guluhin ng China ang Pilipinas. Lalo't pagalak-galak ngayon ang mga bomber ng Amerika sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa mga duda pa rin kung tutulungan ba talaga tayo ng Amerika sa depensa, makinig kayo sa pagbisita ng mga delikado ng Amerika sa Pilipinas. Inilahad ni General Browner Jr. ang mga mahalagang pag-unlad sa pagitan ng relasyon ng Philippine-United States Defense and Security. Ayon kay General Browner Jr., Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, nakatanggap ang sandatang lakas ng Pilipinas ng pangako mula sa US Indo-Pacific Command na dadagdagan pa nito at padadalasin ang ginagawang Maritime Cooperative Activity o MCA sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ayon sa commander ng US Indo-Pacific Command na nakahanda ang Amerika kahit anumang oras. Sinabi ni General Romeo Browner Jr. and I quote, "We are going to do those activities more. We will increase the frequency and its range." Admiral John Aquilino, the commander of US Indo-Pacific Command, committed to increase this engagement and told
me that he's ready when we are ready. Unquote. Ibig sabihin nito mga kabayan, mas marami at mas malalakas pa ng mga military assets ang posibleng sasali sa susunod na maritime at air patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea at sa exclusive economic zone ng bansa. Halimbawa na lamang ang pinakabagong air patrol ng Philippine Air Force at United States Air Force bilang bahagi ng maritime cooperative activity na ikinagulat at ikinabahala ng China. Kung dati China ang nagpapalipad ng mga fighter jets sa South China Sea at West Philippine Sea, ngayon Pilipinas naman at Amerika. Dagdag pa dito, nagpadala pa ng isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer ang US Navy sa Red Sea upang palakasin pa ang layer ng depensa para sa mga barkong sibilyang naglalayag sa lugar. Ayon sa pahayag ng Amerika, ang USS Mason DDG-87 ay naglalayag sa Red Sea bilang suporta sa operasyong tinatawag na Operation Prosperity Guardian kung saan pinangunahan ng Combined Task Force 153 ng Combined Maritime Forces. Ayun guys, so yun po ang mga magandang balita na ating natanggap ngayon, no? O ating nakuha ngayon. So yun lang guys ang pinakamaganda na gawa ni Presidente Bongbong, no? Dahil medyo hindi na tayo dehado sa ibang bansa. At bago tayo pagtapos guys, pahingi yun ng like and share and subscribe sa aking YouTube channel at i-hit nyo ang bell button guys para updated kayo sa mga sariwang balita galing sa aking YouTube channel. Salamat and magandang araw.